Welcome to our vlogs! Hello everyone at welcome ulit sa aming vlog. Tara at pag-usapan natin kung ano-ano nga ba yung tips na maibibigay ko sa inyo if you are dreaming to study here in Canada. Number 1, know about money. Let's talk money first. Living in Canada can cost a lot or a little depending on where you are. Pag-usapan na rin natin unang-una ang pera. Mahirap kitain ang pera dito and at the same time, napakamahal talaga ng tuition fee natin dito sa Canada. Kung iisipin ninyo, wala tayong backup dito. All we have to do is to work para makapagbayad ng bills, makapagpadala ng pera sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas at masustain yung sarili natin dito sa Canada. Kaya ang tip number 1 ko, know about money first. Lagi nilang sinasabi puro pera, 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 pero hindi nila alam yung hirap ng pagiging international student. Hindi ka makakagalaw dito sa Canada kung wala kang pera, tandaan mo yan. Then tip number 2, the weather. Get ready for a crazy weather here in Canada. Talagang lalo na pag dito ka sa Alberta, sa umaga malamig, sa hapon summer, tapos sa gabi para siyang fall or parang winter ang peg. So you need clothes for hot days and very cold days too kasi sa winter malamig sa malamig, sa summer mainit sa mainit. And at the same time, the weather changes very 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 fast. Ganon kabilis. So, learn to wear clothes in layer for the cold, especially kung ikaw ay international student kagaya ko. Talagang nagko-commute lang kasi ako. Talagang naranasan ko during winter, it feels like -40. Tapos nag-aantay ako ng bus. Kasi yung bus dito during winter, minsan late, minsan mabilis. So ang nangyari sa akin noon, mabilis yung bus. Hindi ko na-anticipate na mabilis yung bus that time. So ang nangyari sa akin, talagang nag-antay ako ng another 30 minutes para dun sa next bus. Kaya kailangan it keeps you warm outside and comfortable inside kasi unpredictable yung weather and at the same time kung kayo ay magko-commute, unpredictable din yung transportation. Even na meron siyang schedule, paano kung walang sumakay dun sa before na babaan sa'yo. So mabilis yung bus, ganun siya. And tip number 3, study hard. School here, it's not quite easy but very good. Quality talaga yung education dito sa Canada. You need to study a lot, manage your time, and ask for help when you need it. Hindi naman, yung mga international students dito, natutuwa ako, lalo na sa kabatch ko, yung mga kabatch ko, nagtutulungan kami. Hindi kami yung pataasan, hindi na namin naiisip dito yung pagiging competitive. Talagang nagtutulungan kami kung saan kami mahina. For example, mahina ka sa math, tutulungan ka na iba mong kaklase. Mahina ka sa English, hindi mo maintindihan, tutulungan ka rin nila. And at the same time, sa RDP, maraming mga mentoring na program. Kung mahina ka sa specific area or sa specific subject, you can ask for help when you need it talaga. Talagang ang mahalaga dito, yun nga ang tip number 4 ko, ay make friends. Make friends and find people who can help and support you. It's important to have someone to talk when hindi maganda ang nangyayari sa'yo, diba? Talagang maghanap ka ng mga kaibigan dito, yung totoong kaibigan. Pero mag-ingat ka rin sa pinagkakatiwalaan mo kasi hindi lahat ng tao din dito sa Canada ay mapagkakatiwalaan at hindi rin talaga lahat ay tunay na kaibigan. Tip number 5 is about work. You can work part-time if you are international student here in Canada, but there's our rules and knowing them helps you to plan your time for work and study. Lalo na sa pinagtrabahuan ko sa public school, talagang binibigyan nila ako ng time na to study. Parang 6:30 to 9 a.m. papasok ako sa work. So yung 10
to 1 ko or 10 to 2, kailangan ko mag-aral. Then 2:30 to 6 p.m., kailangan ko bumalik ulit dun sa work ko. So binigyan nila ako ng flexible schedule na makakapag-focus ako sa work and at the same time, makakapag-focus ako dun sa pag-aaral ko. Kasi nga, kaya ako pumunta dito sa Canada ay para maging international student, hindi para maging worker. Kaya lagi niyong tatandaan, dapat ang priority ninyo yung pag-aaral ninyo kesa sa pagtatrabaho ninyo. Kasi pag kayo ay bumagsak, malaki yung cost niyan. Magkano yung isang subject? 1,500 to 2,000 CAD. So, napaka-expensive nun. Kung ako ang tatanungin ninyo, napaka-expensive ng 1,500 to 2,000 CAD. Pwede mo na yun ipang shopping. Pwede mo na yun ipadala sa Pilipinas. Pwede mo na yun ibayad ng bills. Pero dahil bumagsak ka, kailangan mo bayaran yung binagsak mong subject. Or kung mas worse pa ang mangyayari, baka ma-deport ka pa pag bumagsak ka. Kasi may mga nababalitaan kami dito na pag bumabagsak daw sa subject ay nade-deport. Kasi medyo naghihigpit na talaga sila pag ikaw ay international student. And tip number 6, go outside. Don't just stay inside. Canada has amazing nature. Take time to go and see it and have fun outside. Kagaya namin, talagang nag-iipon kami ng pera para naman makapaggala kami habang nandito kami sa Canada. Ang hirap naman kasi na nandito ka sa Canada, puro ka trabaho, puro ka pag-aaral, hindi mo siya na-e-explore. Mas maganda na magkaroon ka ng time management na na-e-explore mo rin siya and at the same time. Kasi maganda rin talaga yung opportunity na nandito ka sa Canada. Kaya you need to grab it, 'di ba? Kailangan i-enjoy mo rin na nandito ka sa Canada. Hindi yung puro ka lang work, puro ka lang study. Dapat i-enjoy mo rin. Lalo na ako, nasa Alberta ako. Talagang ginawa namin ng paraan na makapunta sa Banff. Kasi naiinggit din ako sa iba kong mga kaklase kasi nakakapaggala sila tapos ako nag-work kasi nga kailangan ko mag-work kasi yung mama ko stroke patient, 'di ba, siya sa Pilipinas. So kailangan ko talaga mag-work. Pero nagagawa namin ng paraan na nakakapaggala kami pero naka-budget lang. Like nung pumunta kami ng Banff, 150 CAD lang talaga budget namin. So nagagawan siya ng paraan. So tip number 7, ang health insurance. So, make sure you have health insurance. It keeps you safe from big doctor's bill if you get sick. Sabi nga nila, libre lang naman ang healthcare dyan sa Canada. Bakit kailangan pa ng health insurance? Kasi for example, paano pag may mangyari dun sa dental mo naman, hindi naman libre ang dental dito. Kaya mas magandang humanap ka din ng company na merong health insurance kasi pag gusto mo magpa-braces, pag gusto mo magpabunot ng ipin, pag gusto mo magpalinis ng ipin, libre siya kasi cover siya ng health insurance. Or hindi naman siya 100% na libre. Meron ka sigurong 20 or 30% na babayaran pero mas malaking tipid na rin yun, 'di ba? Kasi kaysa naman magbayad ka ng 100%. Kaya you need health insurance. Pero tayong mga international students, meron tayong health insurance sa school. Lalo na ako sa RDP, meron kaming health insurance sa RDP. Then tip number 9, learn from everyone. Canada has people from all over. So talk to them, learn about their culture, and try new things. It's fun. Lalo na ako nung nagtrabaho ako sa public school, marami talaga akong nakilalang mga different nationalities. May mga naka-work akong Pakistani, may naka-work na akong Ukrainian, may naka-work na akong Canadian, may naka-work akong Pilipino, etc. Marami pang iba. Kasi dito, talagang diverse country talaga tong Canada. So, natututo ako sa kanila. Sa culture nila, sinishare nila kung ano yung types ng food na kinakain nila. And at the same time, sa mga Pilipino na nandito, matututo din kayo sa kanila kasi nagkikwento sila ng mga naging karanasan nila nung nandito sila, nung nagsisimula pa lang sila. For example, ako, si Sir Carlo Abitria, siya yung immigration consultant ko. Pero siya din yung nagtuturo sa akin and at the same time, nagsishare sa akin ng mga naranasan niya dito sa Canada. Pero 'di ba, kung iisipin ninyo, tapos na yung transaction ko sa kanya. Na-approve niya na ako sa Canada pero sobrang bait niya kasi nag-check siya at the same time na
na, kamusta na yung study, kamusta ang buhay, kamusta yung ganto ganyan. And at the same time, nag-share siya na ako nga nung ganyang panahon, ganto yung naranasan ko, ganto ganyan. So sa bawat share nila, may natutunan ka, 'di ba? May mga learnings na natutunan ka at yun yung i-apply mo sa sarili mo para mag-move forward ka kasi hindi naman lahat alam natin dito sa Canada. Kaya learn from everyone, lalo na sa mga Pilipinong matagal na dito kasi sila talaga yung nag-share ng mga naranasan nila. And at the same time, tuturuan ka talaga nila ng tamang diskarte, saan mas maganda magtrabaho, ano dapat yung gawin mo pag andito ka, ano yung kailan ka magfa-file ng tax, anong gagawin mo dito, paano tumaas yung credit score, kasi yun yung mga kailangan natin pag nandito tayo sa Canada, diba? Dito talaga kayo magiging stand out kung kayo ay open-minded. Being here is about learning new things, not just in school but about life. Be ready to grow and change. May mga taong itatama ka. Okay lang yun. Kasi tayo, bulag tayo sa sarili natin. Hindi natin nakikita yung sarili natin, di ba? Kaya okay lang kung may mga recommendation yung mga tao, kung meron silang mga tips na mabibigay sa'yo, be open-minded. Kung hindi mo naman matake yung mga binibigay nila sa yung mga payo, makinig ka na lang. Huwag mo na lang silang sagutin na, ay hindi ganyan, hindi gato, hindi ganon dito. Dapat, pag nagbibigay sila ng mga nakikita nila sa inyong mga pagkakamali, dapat open-minded kayo. And at the same time, lalo na sa work, hindi dito kung anong forte mo, kung ano yung naging job mo sa Pilipinas, ayun yung magiging job mo dito. Kaya kailangan maging open-minded kayo dito sa Canada na hindi lahat ng gusto natin at hindi lahat ng nangyari sa atin sa Pilipinas. Kung anong trabaho natin doon, kung manager tayo doon, pagdating natin dito, manager tayo agad, hindi siya ganun. Kaya kailangan maging open-minded tayo. Then tip number 10, you need to set long-term goals. Set long-term goals. Owning a home in Canada was a dream and I have from day one. At ito na nga, from apartment, lilipat na kami sa bahay namin. Talagang nakakatuwa, from nakikitira to apartment. Tapos ngayon, bahay na yung tinitirhan namin. Talagang nakaka-fulfill and at the same time, nakakatuwa. Kasi sa lahat ng hirap namin mag-asawa, halos hindi na kami nakikita ng asawa ko, kakatrabaho. Sa wakas, nagbubunga na yung mga paghihirap namin. Sinasabi ko sa inyo, hindi madali maging international student. Pero kung gagawa nyo ng magandang diskarte, kung magtutulungan kayo, kung may asawa ka, kung magtutulungan kayo mag-asawa, talagang ma-achieve ninyo yung mga long-term goals ninyo. You need to set goal to shape your decision and to keep you motivated through hard times. Talagang konting tiis lang. Konting tiis lang talaga, talagang mararating din natin lahat ng pinapangarap natin dito sa Canada. Kaya welcome back sa akin. Hindi ako nakakapag-vlog kasi sobrang busy talaga sa trabaho, pero magbablog na ulit ako. Kaya antayin nyo ulit yung mga next vlog ko. Kaya maraming salamat hanggang ngayon. Nanonood pa rin kayo ng mga vlog ko. Hanggang ngayon, tinatanong nyo ako kung kailan ulit ako mag-upload. Kaya maraming salamat po. Talagang na-busy lang ako. Na-stress din ako. Talagang na-breakdown din ako dito sa Canada. Talagang na-depress din ako, nararanasan ko rin yan, tao din ako. Kaya maraming salamat po. Dito na nga lang tayo magkita sa Canada. At ang next vlog namin ay ang home tour namin. Yun lang at paalam!